Okay, so share ano lang ako guys before tayo mag-start sa ating training. Yan. So, kung nakikita nyo po yung aking screen, dapat guys, ano po yan eh? Dapat ano po yan, Tesla, hindi po yan Toyota Supra. Di ba? Nagkamali tayo ng download. So, well, anyway guys, kanina tinanong ko si Coach Ray, bakit napaka-importante ng training na kagaya nito. 'Di ba? So, 'yun, aside sa sinabi ni Coach Ray, ang gusto ko pong ma-input dito sa bakit napaka-importante ng training. Ang training guys, parang ano 'yan eh, parang to Tesla na lang. Kunwari, itong nakikita nyo ngayon sa screen ko, isasakyan ng Tesla to. Okay, sino po dito yung nakakita na ng Tesla? Type number 1 nga. Nakakita, or kung hindi mo pa nakita, at least narinig mo. O yan, para mag-type number 1 ka. Di ba? Alright, so lahat ng mga magta-type ng number 1, sila yung mga makakasama sa Go for 100 Diamond this year. Ayan. Di ba? So well, anyway guys, ang training parang ano yan, parang sasakyan na Tesla. Di ba? So imagine, etong Tesla na to, napakaganda, napaka-potential, di ba? Lahat ng mga magagandang katangian, for example, nasa kanya na. Okay, let's say itong Tesla na to, napakaganda ng camera nito. Okay, meron siyang 360 degrees na cam, may camera sa harap, may camera sa likod. Tapos yung internal niya napakaganda talaga. Okay, so napaka-potential, pero etong sasakyan na to guys is the battery charge. Okay? So nagkataon itong sasakyan na to is low bat. 'Di ba lobat? As in, alam naman natin pagka lobat yung sasakyan, okay, ano yung possible na mangyari? So, ito yung tanong ko ngayon sa inyo. What if itong Tesla na to lobat? So, do you think magagamit mo ba tong sasakyan na to? Sige nga, type mo nga sa chat box. Type. Magagamit mo ba tong sasakyan na to kung lobat? Sige, type mo. Kaya mo bang ipanda rin kung lobat tong sasakyan na to, guys? Okay, may mga nagtanong na hindi coach. So, yan. Actually po, hindi po natin siya magagamit. Hindi mo yan magagamit, di ba? Kahit gaano kaganda at potential nitong sasakyan na Tesla, hindi mo to magagamit. Bakit? Kasi lobat. Okay, same. Same sa atin dito sa mga member or affiliate dito sa Live Good. Kahit anong power mo, kahit anong positive mo, dumarating ka rin sa point na nane-negative ka. Tama? Dumarating ka rin sa point na nadi-discourage ka, nare-reject ka. 'Di ba? So, may maraming times na may problema sa pamilya, may problema sa work, tapos sasabayan ka pa ng prospect na ire-reject ka, wala ka pang mapapa-join. Tama? So, alam mo yun, yung energy mo nawawala, yung excitement mo nawawala. Dumarating sa point na nane-negative ka. 'Di ba? So, wala naman guys, bakit normal po sa atin yun? Kasi tao lang tayo eh. We have emotion. Hindi po tayo robot. Sino dito yung hindi nakakaramdam ng negative? Sino dito hindi nakakaramdam ng negative emotion? 'Di ba lahat tayo dumarating sa ganung point. So kung nararamdaman mo 'yan, gusto kong sabihin sa iyo na normal lang 'yan. Okay? Ngayon, bakit importante ang training? Kasi ang training po, ito po yung pinaka charging station natin. Okay? Ito yung pinaka-charging station mo. Bakit kailangan mong mag-attend? Okay? Na-experience mo ba na after mo mag-attend, yung energy mo tumataas ulit, nabubuhayan ka ulit ng pangarap? Di ba? After mo mag-attend ng training, nai-inspire ka, na-motivate ka. Di ba? At the same time, nagagawa mong tumuloy sa pangarap mo dito sa Live Good kasi malaking part talaga na nakakapag-attend ka ng training. Kaya simula ngayong gabi, okay, tandaan mo na the moment na disconnect ka sa training, na wala ka sa mga Zoom presentation or Zoom training, maniwala ka sa akin, naku,
Baka hindi ka na makita ng upline mo. Baka hindi ka na makita ng coach mo kasi na-disconnect ka. Okay? Kaya tandaan mo na ang training, ang Zoom webinar, ito po yung pinaka-charging station natin. O sige nga po, type mo nga sa chat box, charging station. Yan. Sige. Type mo nga, charging station. Alright, thank you so much sa mga nag-type, no? Okay, go back to you, Coach Ray. Thank you, Coach Nick. No? Okay lang ba, Coach? Makikiko-host ako ng isa kong account, Reynaldo Piampay. Okay, Coach. Yon, thank you, no? So, sana ngayong gabi may matutunan kayo. Alright, mabait tayo ngayong gabi, ha? Yon. So, shout out natin yung mga participants tonight. And I hope, yung mga members natin tonight, may mga notebook na kayo on the side. Diba? Baka mamaya nagte-training kayo, nakikinig lang kayo, pero wala naman kayo notebook. Diba? Mas maganda nagno-notes tayo. Kasi yung matututunan nyo tonight, you can pass it down to your members also. 'Di ba? Dadating yung time hindi na ikaw yung nakikinig. Dadating yung time ikaw na yung nagto-talk, ikaw na yung nagte-training. So kailangan nagki-keep ka talaga ng mga learnings. Nagigets po ba ako doon? So tama, ikaw na nakikinig ngayon, nanonood ng webinar. Bakit ka ba nag-join sa Live Good? Because nakita mo dito mo makukuha yung big dreams. Tama, mali? Type number 1 kung tama, na nakita mo sa Live Good na makukuha mo yung big dreams mo. Tama? Pero sometimes, yung expectations natin, na nakita mo yung dreams mo with Live Good, akala natin pag kukunin mo yung dreams mo, madali lang. Nung ipine-present sa iyo yung Live Good, grabe, 5 rank lang to ah. Bronze, silver, di ba? Gold, platinum, tapos diamond na. Tama ba? Yung nakikita mo, straight line. Pero the reality is, pag kukunin mo yung pangarap mo, may mga pagdadaanan ka. Nagigets po ba ako doon? Diba? Type number 2 kung nagigets po ako. Oh. Ano to, gasgas na to na gasgas na to na quote. 'Di ba? Sabi nga, the road to success is always under construction. Yung road mo daw to success hindi siya patag na daan. Nagigets po ba ako doon? Kaya kung makikita mo sa picture, your plan, yung nakikita mo, straight line lang tapos finish line. Pero in reality, yung nasa baba, may mga challenges ka na pagdadaanan. And yung training na to, of course, is sana maging guide mo along your road to success. Tama po ba? O ngayon, dahil nag-join ka na sa LG, magsisimula ang journey mo sa'yo. Tama? O ano bang kailangan na meron ka pag sinimulan mo ang LG business mo? O kailangan mo ng good learning and listening attitude. Bakit hindi good skills? Bakit hindi skills ang kailangan? Bakit good learning and listening attitude? Alam nyo yung negosyo natin, hindi siya skill-based eh. Attitude-based po ito. Hindi mo kailangan maging magaling para simulan. Pero, kailangan mo siyang simulan ng may good attitude. Pansinin nyo guys. Kahit gaano kagaling yung isang tao, pag pangit yung attitude niya, ang hirap turuan. Pero kahit hindi magaling yan,
Basta willing siyang matuto, may good attitude siya to learn. Ang sarap turuan. Mas madali siyang matuto kasi meron siyang good learning and listening attitude. Nagigets po ba ako doon? It will start with your attitude. Tama ba? Lahat tayo, iba-iba tayo ng kinalakihan. So, kung ano yung environment na kinalakihan natin, yun yung isa sa pinakamalaking factor kung sino tayo today. Nagigets ba ako doon? Pag lumaki ka sa environment na magulo, palagi may nag-aaway, ang attitude mo parang gangster ka na rin. Tama ba? Pwedeng ganun. Nagigets ba? So, dito po, bilang tayo nag-live good na, unang-una, kailangan po nating baguhin is mag-focus tayo dun sa attitude, no? Always have an empty cup. Ano ibig sabihin ng empty cup? Yung alam natin sa labas, na sa tingin natin, walang kinalaman or hindi makakatulong dito sa LG, i-set aside natin. Tama ba ako doon? Kasi outside LG, may alam na tayo may program na tayo Tama? So, dapat willing ka na mag-unlearn para mag-learn ka ng mga new things. Tama ba? So, yun yung unang attitude na kailangan mo dito. Hindi pwede dito sa negosyo natin yung know-it-all attitude. Ano ibig sabihin ng know-it-all attitude in Tagalog? Alam ko na yan. 'Di ba? Kaming mga coaches, kahit na kami ni Coach Nix, dekada na kami dito sa network, may amag na kami, lumot na. Pag nag-attend kami ng training ng mga coaches, we always empty our cup para mag-learn. Kasi every time, excited kami kasi hindi naman pare-pareho yung bagsak ng mga coaches pag nagte-training sila 'Di ba? O iba-iba nga yung training. Iba-iba yung nagte-training, isa yung training, pero magkakaiba ng bagsak 'yan. Nagigets po ba ako doon? So, you need to have a good learning and listening attitude. So, pag nagkaroon ka ng good learning and good learning and listening attitude, okay? Mag-a-acquire ka ng knowledge. Importante kahit hindi ka pa kumikita, dapat natututo ka. Alright? Kasi, may magic dyan sa knowledge na yan Yung first 4 letter, if you will read it, ano sabi? No. Tama ba? If you are going to read the last 4 letter dun sa knowledge is edge. Kapag meron ka dang no, meron kang edge. Alright? If you want to earn, you must learn first. Yung earn, lagyan mo muna ng letter L. And then pag nagla-learn ka na, and then unti-unti, tsaka ka na mag-earn. Are you learning, guys? Natututo po ba, guys? Guys sa pagtatayo ho ng building or kahit anong establishment, napaka-importante po ng tinatawag nating foundation. Please type letter F. F for foundation. Without the foundation, kahit anong building na itinatayo mo, madali po siyang guguho. Nagigets po ba ako doon? Ang turo ng mentor ko, the more na mas mataas yung building na gusto mong itayo, dapat mas malalim yung foundation. Kasi pag mataas yung building, mababaw yung foundation mo, madaling gumuho yung building. Ganon din po dito sa atin. Kapag ang knowledge mo mababaw lang,
mataas yung pangarap na gusto mong makuha. Tama? Madaling gumuguho yun. Dapat, the more that you want to earn, the more that you want to learn. Nagigets ba ako doon? Guys, share ko sa inyo. Meron sa network, mabagal siyang kumita. Matagal siya bago kumita. Pero dahil meron siyang eagerness to learn, hindi man siya mabilis kumita. Tama? Pero nung natuto siya, mas naunahan pa niyang kumita yung mga na-overtaken pa niyang kumita yung mga nauna sa kanya. Hindi importante rito yung kumita agad. Ang importante dito, yung habang nagsisimula kami, natututunan ka kasi meron dito, pwede kang kumita agad. Yung 1 week ka pa lang, kaka-join mo pa lang, nakapagpa-join ka, kumita ka na nun eh. Tama ba ako doon? Type number 3 kung tama ako, guys. Madali lang pong kumita. Magpasali ka lang eh. Kikita ka na eh. Pero ang pinag-uusapan natin, hanggang kailan ka kikita? Gusto mo ba mabilis kang kumita, pero mabilis ding nawawala? Or ang gusto mo, kahit mabagal kang kumita or maliit kang kumita sa umpisa, pero yung income tumatagal ng taon. Nagigets po ba? So hindi po ito kita-kitaan lang. Alright? Kailangan may knowledge po nakasama. Alright? O ngayon, pag nagkaroon ka ng knowledge, you will be able to learn. Sige nga, isulat nyo nga sa notebook nyo, learn before you earn. Alright? Ngayon, pag may natututunan ka, pag natututo ka na, syempre, gagaling ka na mag-invite, gagaling ka na mag-present, makakapagpa-join ka na. Tama ba? So ngayon, yung natutunan mo kung paano mo ginagawa, kailangan matutunan mo rin ituro dun sa mga napapa-join mo. May mga ganyan po magaling magpasali, pero hindi siya nagtuturo. O de siya lang yung may alam kung paano magpasali. Yung mga member niya, hindi alam magpasali. Hindi alam magbenta. Hindi alam mag-marketing. So siya lang yung marunong. Siya lang yung gumaling. Nagigets po ba ako doon? Kailangan yung natututunan mo, isineshare mo yan sa mga magiging member mo. Nagigets ba ako doon? O, ngayon, bakit importante na nakakapagturo ka? Mamaya isi-share ko yan. Focus muna tayo dito bago ako mag-skip doon. Paano ba tayo nagtuturo? Paano ka ba dapat nagtuturo? Hindi ka pwede magturo without leadership. Paano susunod sa iyo yung member mo? If you don't know how to lead. Ano ba ibig sabihin ng pagli-lead for you? I-comment nyo nga po, ano ibig sabihin ng leadership para sa inyo? Sige nga. Kasi para sa akin, ang leadership, yung nakakapagpasunod ka. Yun, nagga-guide. Tama ba ako doon? Hindi mo kayang dalhin yung isang tao or yung grupo mo doon sa destination kung hindi mo sila kayang i-lead.
The best way to teach is to lead by example. Nasusundan po ba ako doon? O, ito pa pangalawa. Teach them by influencing them positively. May mga magagaling na leader, hindi nila sinasabi or hindi nila inuutusan yung leader nila or member nila na gawin ito. Pero by showing their people how it's done, yung galaw nila nakakapag-inspire sa ibang tao to do the same. Alright? Ikaw dapat ang nag-lead, ikaw dapat yung nag-i-influence. Hindi ikaw ang nai-influensyahan. Nagigets ba ako doon? Baka naman mamaya, 'di ba? Instead na ikaw yung nakaka-influence sa mga members mo, ikaw yung nai-influensyahan nila na hindi humataw, na hindi mag-training. O, kung ikaw nandito ka sa Zoom, palakpakan mo sarili mo, bigyan mo ng heart, react yung sarili mo. Bakit? Good influence ka eh. Nagigets ba ako doon? Oo. Yung mga magagaling na leaders, hindi sila nai-impluwensyahan basta-basta. Sila yung nang-i-impluwensya. Nagigets ba ako doon? Dapat ikaw yung malaking influence sa circle mo if you want to teach them. Alright? Oh, guys, wag nyo aalisin yung element. Yung tatlong element sa pagtuturo. Alright? O, yung tatlong element, learn, earn, and enjoy. Yan, tatlong element yan ha. Learn, earn, and enjoy. Kasi may mga members, kahit hindi pa sila kumikita, basta may natututunan sila, nakakapag-create ka ng values to them, hindi sila nawawala eh. Napapalali mo sila eh. May mga taong ganon. Hindi sila tumitingin dun sa kinikita. Ang tinitignan nila, yung nagigain nila na experience and knowledge. Yung wisdom na napupulot nila dun sa circle. Nagigets ba? Kaya kung ikaw hindi ka pa kumikita, okay lang yan. Dapat mag-learn. Pangalawa, may mga tao na wala silang pakialam sa learnings. Wala silang pakialam sa earnings. May mga tao, ang gusto nila yung company, yung friendship. Yung nag-i-enjoy sila sa'yo. Naka-build ka ng ano sa kanila, ng bond. Tama ba? O yung pangatlo, earn. Kailangan kumikita. Hindi pwedeng puro learn. Hindi pwedeng puro enjoy. Mas maraming enjoy kesa sa earn. Kailangan balanse po yun. Natututo, kumikita, at nag-i-enjoy. Nagigets ba? Dapat, etong subject natin pag Saturday, General Assembly, dapat nag-i-enjoy. Dapat hindi parang yung parang ang bigat ng paa mo pumunta sa training. 'Di ba? Dapat yung kumbaga parang favorite subject mo. Ano ang favorite subject nyo? Comment nyo nga. Yung subject na excited kang pasukan. Ako nung high school ako, favorite ko, PE. Basketball, sports. Yung tipong kahit na hindi ipaalala sa akin, alam ko na yun ang subject na next. 'Di ba? Hindi pa nagri-ring yung bell, excited na akong lumabas ng classroom kasi doon na kami sa court eh. PE pag PE nasa court kami. Dapat ganun din kayo sa trainings natin and sa mga General Assembly. Bakit? If we want to be
platinum, gold, diamond, crown diamond. Kailangan, ang sinasamahan natin, pinapakinggan natin most of the time sila. Nagigets ba ako doon? Dikitan mo ng dikitan. Kulitin mo ng kulitin. Para ma-impluwensyahan kanila paano sila mag-isip. Paano sila gumalaw. Alright? So moving forward. Natuto ka na. Nakakapagturo ka. Bakit importante na nakakapagturo ka? Do you see the picture? Ano yung nasa picture? Ano po yung nasa picture? So, comment nyo nga kung ano yung nakikita nyo sa picture. Key. Key. Bakit dalawa siya? Bakit dalawa siya? Ang tawag po dun sa isa is duplicate. Tama ba ako doon? Eto malupit. Pag sinabing duplicate, kakawangis, kaparehas, kasukat. Yung hindi mo ma-identify kung sino yung original at yung fake. That's what you call perfect duplicate. Tama ba ako doon? May mga tao sa network, magaling magpasali. Pero hindi sila nakakapag-duplicate. Ang end up, sasabihin niya, nakakapagod naman. Puro na lang ako nagpe-present. Puro na lang ako ang nagte-training, nagtuturo. Kasi, hindi ka nagdo-duplicate. Tama ba? Mapapagod ka lang sa business na to kapag hindi ka nagtuturo. Dapat yung alam mo, alam din ng member mo. Dapat yung kaya mong gawin, kaya din gawin ng member mo. Nagigets ba? May biro nga eh. May biro nga sa amin dati eh. 'Di ba? Ultimo talsik ng laway, nakokopya namin. Ganun kami kalupit. Yung negosyo natin, guys, copy business. Kokopyahin mo lang yung coach mo. Paano magsalita, paano mag-close, paano magpapiin, paano magturo. Nagigets po ba sa school, bawal mangopya, may minus ka sa points. Pero dito kay Live Good, legal po ang kopyahan dito. Walang guidance. Ha? Sa Live Good, the more na mas magaling kang mangopya, the more na mas magiging successful ka. Nagigets ba ako doon? And mind you guys dapat po ang kinokopya po natin yung tama. 'Di ba? Kasi baka mamaya ang kinokopya mo mali, although ang duplicate mo magiging mali din. Alright? Be mindful ha. Baka mamaya nakakakita ka ng mga coaches. Ay, si coach nagli-live good. Pero may isa pa siyang company na ginagawa. Akala mo tama, kinopya mo. Di ba? Kailangan yung tamang coach yung nakokopya mo. Mawawala sa, tama yon sabi ni Coach Nix, mawawala sa focus. 'Di ba? Kaya kung ako sa inyo guys, i-follow nyo po yung mga crown diamond natin, diamond ranks, platinum ranks, because they set the bars. Yung mga gold rank natin, follow nyo yan. Kahit nga silver, i-follow mo yan eh. Nagigets ba ako? I-follow mo. Alam mo kung bakit? Kaya sila nag-silver. Meron silang kinopya na nag-silver. Kaya sila nag-gold, meron silang kinopya na nag-gold. Galingan mo mangopya. Alright? Eto pa. Share ko na mabilis lang to. Kasi may kasundot pa to eh. Okay? Pag dumadami na,
yung leaders mo na natuturuan mo, naduduplicate mo, 'di ba? That's the time na nagmo-multiply ka na. Ibig sabihin, 'di ba? Si Ismael, yung kaya niyang gawin na ituro niya sa 2 tao lang. Tapos, yung 2 tao, nagturo din ng tigda 2 tao. O ilan na yon? 10 na yon. Kumbaga parang na-duplicate si Ismael na naging 10. Yung tipong kahit nakapikit ka, pag narinig mo nagsalita yung isang member niya, uy, si Ismael yun ah. Pag tinignan mo, ay hindi pala si Ismael. Leader pala niya yon. Nagigets ba? So eto malupit. Paano kung meron kang 10 coach Nicks under mo? Meron ka sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung tipong kahit na natutulog ka, alam mo kung paano gumalaw. Alam mo kung paano humataw. Oh, kailangan duplication and in time, yung dinuplicate mo, siya naman yung nagtuturo dun sa mga bago niyang leaders. Nagigets po ba ako doon? Tama ba? O eto malupit. Pag nag-multiply ka, that's the time magkakaroon ka ng big group. O ngayon, pag nagkaroon ka ng malaking grupo, magkakaroon ka ng big income. Pag nagkaroon ka ng big income, diyan mo makukuha yung ano mo. Comment nyo kung ano makukuha pag nagkaroon ng big income. Sige nga, comment ko ano. Makukuha ang inyong freedom, big dreams, big dreams, big dreams. Yan. Alright. So, ang tanong, Coach, bakit po may nagjo-join sa mga network? Hindi nila nakukuha yung mga big dreams. Gusto niyo pa masagot natin tonight? Type number 1. Yan o, tinan nga natin. Yan o. O bakit hindi nakukuha yung big dreams? Kasi nga, hindi siya nagkaroon ng big income. O bakit hindi nagkaroon ng big income? Hindi siya nagkaroon ng big group. O bakit hindi nagkaroon ng big group? Hindi siya nag-multiply. O bakit hindi siya nag-multiply? Hindi po siya nag-duplicate. O bakit hindi siya nakapag-duplicate? Hindi siya nagturo. Wala siyang positive influence at saka leadership na ipinakita sa grupo niya. Tama? O, bakit hindi siya nakapagturo? Hindi siya natuto, hindi siya nag-learn, wala siyang knowledge. Eh bakit hindi niya tuto? Kasi wala siyang good learning and listening attitude. Bad attitude. Sabi nga, if you have a bad attitude, it's like a flat tire. You can't go anywhere. Nagigets po ba ako doon? O pag hindi ka naging successful, sino po ang may kasalanan? O kanino nakaturo yung emoji? Ha? Kanino nakaturo yung emoji? Comment nyo nga. Sino may kasalanan? Yeah. ako sabi ni Ismael. Alam nyo guys, bago ka makapunta dun sa big dreams, before you even start, alam mo yung pinakamalupit na kalaban mo, yung sarili mo.
'Di ba? So, ngayong gabing ito, nag-start ka mag-attend ng training na 'to, nag-live good ka. Pwede mo i-assess kung nasaan ka na dito. Alright? Pwede nagsisimula ka. Pero hindi naman ibig sabihin na ilang beses ka nag-fail, ilang beses ka nadapa, hindi ka na magiging successful. Pwedeng yung iba sa inyo, bago pa lang, ilang months pa lang. Tama ba ako doon? I-share namin sa inyo to para ikaw, ma-assess mo, nasaan ka na ba dito? Kasi pag alam mo kung nasaan ka na, di ba? Pwedeng ikaw, nandoon ka pa lang sa good learning and listening attitude. Inaayos mo pa lang yung ikaw. Ang tawag doon, personality development. Dinidevelop mo yung sarili mo. Binabago mo yung mga pangit na attitude. Tama ba? Nagpo-form ka ng mga new habits and attitudes na makakatulong sa'yo to grow. Oh, starting tonight, isulat mo na yung mga bad attitudes mo na gusto mong baguhin. Oh, sa kabilang page, isulat mo yung mga attitudes na gusto mong idagdag sa'yo na pwedeng makatulong para mag-grow ka. Nagigets ba? Kasi pwedeng nandoon ka pa lang sa level 1, yung good learning and listening attitude. Okay lang yan. Okay lang yan. Wala pong naging grade 6 na hindi naging grade 1. Tama ba? Coach, ako nagkaroon na ako ng member. Nagkaroon na ako ng member. Hindi ko alam kung nandun ako sa learning stage or teaching stage. Tama ba? Alam mo malupit? Kung hindi mo pa alam kung nasan ka dyan, alam mo gawin mo? Kung may member ka na, sabay kayong mag-grade 1. Ay, sabay kayong mag-learn. That's my point. Nagigets ba ako doon? Sabay kayong mag-learn. Hindi naman porkit coach ka na or upline ka na, hindi na kayo pwede magsabay mag-learn ng member mo. Alam mo mas masarap? Yung dalawa kayo sabay nung leader mo na nag-learn. Kasi nagkakaunawaan kayo, pareho kayo ng mindset. Nagigets ba ako doon? O ngayon, pag nandoon ka na sa learning stage at nagkakaroon ka na ng member, tama ba? Lapit ka sa coach mo. Lapit ka. Tanungin mo siya. Coach, meron akong member. Tatanungin ng coach mo, ilan ang member mo? Sino na yung may mga leaders dyan? Sino na yung mga nag-rank up dyan? Diba? Ngayon, i-guide ka ni coach kung paano mo tuturuan at i-impluensyahan yung mga members mo. Nagigets ba ako doon? Coach, may mga member na ako. Kaso, naka 1 month lang nawala eh. Tama ba ako doon? May mga ganun eh. Babalik sila dun sa, halimbawa, andi dito ka na sa teach. Nasa teach, no? Nawalan ka ng member. Kumbaga parang, babalik ka lang ulit dun sa grade 1. Babalik ka lang dun sa grade 1. Good learning and listening attitude ka ulit. Training ka ulit. Dikit ka ulit sa coach mo. Mag-learn ka ulit. Mag-learn ka ulit. Alam mo malupit? Hindi na mahirap para sa'yo na bumalik dun sa learning and teaching stage. Alam mo kung bakit? Nagawa mo na siya eh. Uulitin mo na lang ulit siya, mas mabilis mo na siyang matatapos dahil alam mo na kung paano mo siya nasimulan. Meron nga dito guys, may big group na siya. May big group na siya. Nawalan pa siya ng mga members. Pero dahil alam niya yung road to success kung paano niya uulitin, na i-rebuild niya ulit.
Guys, kami mga coach, hindi namin kayo tuturuan kumita ng pera. Ang ituturo namin sa inyo, yung proseso kung paano mag-build ng team, mag-build ng group. Kasi yung pera, bukas ubos mo na yan. Pero yung mga matututunan mo, hindi yan pwedeng manakaw sa'yo. Nasusundan po ba ako doon? Assess mo lang. 'Di ba? Pwede ka magpa-coach doon sa coach mo eh. Coach, may mga members na ako. Nandun na ako sa stage na magtuturo na ako. Paano po ba? 'Di ba? Iga-guide ka ng coach mo. Yung duplication, guys, hindi yung duplication, hindi yan yung tipong sasabihin mo sa member mo, "O, dumikit ka sa akin ha. Idu-duplicate kita." Hindi ganoon 'yun. May process 'yun. 'Di ba? Hindi sinasabi 'yun. Idinidikit mo sa iyo yung members mo na hindi niya alam, hindi niya nanonotice na dinuduplicate mo pala siya. Alright? So yung road to success, imagine mo lang, sino dito ang nakapaglaro na po ng ng snake and ladder? Nakakapaglaro na po ba dito ng snake and ladder? Ismael, di ba pag naglalaro ng snake and ladder, pag niroll mo yung dice, kung ano yung number na nakalagay dun sa dice, yun yung magiging step mo. Yun yung ihahakbang mo, tama? Eto malupit. Pwede kang pag natapat ka dun sa hagdan, pwede kang mag-rank up ng mabilis. Pwede kang umakyat ng mabilis. Tama ba ako, Ismael? Ganun laruin yun. Tama ba ako? Tama? O yun, sabi ni Ismael. Pag nag-back to zero, ibig sabihin natuklaw ka sa snake and ladder. Tama, mali? Tama ba? Eto, Ismael, ang tanong ko sa'yo. Ismael, meron bang natatalo sa snake and ladder or wala? Wala! Alam nyo kung bakit wala pong natatalo sa snake and ladder? For as long as you keep on rolling the dice, wala pong natatalo sa snake and ladder. Alam nyo good news? You want a good news? Sa network marketing po, wala pong nagpe-fail. You want to know why? Type number 3 if you want to know why. For as long as you keep on rolling the dice, wala pong nagpe-fail. It doesn't matter how long it takes. 1 month, 1 year, 2 years. For as long as you keep on rolling the dice, wala pong nagpe-fail. Eh coach, bakit may hindi nagiging successful in network marketing? It's because nagkukwit po sila. Nagkukwit po sila pag dumadaan na sila dun sa proseso. Tama ba ako doon, guys? Natuto po ba kayo? Hindi importante kung ilang beses kang bumalik sa duplicate, ilang beses kang bumalik sa teach, sa learn. 'Di ba? Kakapabalik-balik mo diyan, mamamaster mo 'yan. Meron po dito, hindi ko sabihin, no? Meron dito, sabihin ko na nga, si Coach Janmar, nag-back to zero po yan. Nag-back to zero po yung members niyan. Pero dahil meron siyang attitude, fighter, never give up attitude, resilience, competitive. Alam mo, kahit nag-back to zero yan, ngayon gold po siya. Meron pa dito, isang member niya, si Eman. I don't know kung nandito siya. Yung first group po niya, 1 month lang, ubos po lahat yun. Ubos yun. Siguro kung ikaw yung nasa katayuan niya, ay ayoko na.
Alam mo yung pagiging successful, wala naman sa galing eh. Nasa attitude mo. Kung ikaw mabilis kang sumuko, wala. Magfe-fail at magfe-fail ka. Sabi nga, pag nakaugalian mo na mag-quit sa isang bagay, magiging habit mo siya. Every time na nahihirapan ka, nagko-quit ka, lahat ng pasukin mo pag nahirapan ka, sinusukuan mo. Nagiging nagiging habit mo na siya. Tama ba ako doon? So, use yung yung road to success. Pero meron po akong ipapabaon sa inyo bonus. Gusto niyo po bonus? Ano na yata, tinatamad na yata silang makinig? Ayaw na yata nila, coach. Tapusin na po natin yung Zoom. Tapusin na po natin. End na po natin. Oh, sige nga. Tignan natin kung sino pa yung gustong matuto. Type number 5 kung gusto pang matuto. Sa gusto pang matuto. Ito po yung kapatid ng road to success. Okay? Pag magtatayo ka ng building, ng bahay, kailangan may tinatawag kang blueprint. Tama ba ako doon? Isa po ito sa mga blueprint ng success mo. Kadugtong po ng road to success, baunin mo na rin yung 4 pillars. 4 pillars of success. Yan. Yung 4 pillars of success. Makakatulong din ito kasama ng road to success. Number 1, sa 4 pillars of success, once you sign up kay Live Good, kailangan you have to decide. Ang tanong, decided ka na ba? Baka naman mamaya, nag-join ka na kay Live Good, pero hindi ka pa rin pay-in. Hindi ka pa rin hindi ka pa rin 100%. Half-hearted ka pa din. Mahirap gawin yung isang bagay kapag hindi ka 100% decided. Pag half-hearted ka. Hahatawin ko ba o hindi? Hahatawin ko na ba o tsaka na lang? Kailangan ngayong gabi, buuin mo na yung isip mo, yung loob mo. You need to be decided. Wala pong naging successful na half-hearted. Dapat yung mindset mo, yung attitude mo, pag pinasok mo yung isang bagay, dapat hindi ka lalabas na hindi ka successful. 'Di ba? Baka mamaya, member ka na, pero negative ka pa rin mag-isip. Magiging diamond kaya ako? Dapat, nung pagka-join mo pa lang, alam mo na yung sagot. 'Di ba? Ang tanong ko sa iyo ngayon, are you decided na magda-diamond ka? Paki-comment mo naman. I am 100% sure magda-diamond ako sa Live Good. Paki-comment nyo nga. Yung mga hindi magko-comment, alam na guys. Kasi kailangan i-comment mo eh. Tanong mo sa akin bakit? Kasi kung yung i-comment niya, hindi mo magawa. Hindi ka vocal. Kailangan ilabas mo, maging vocal ka. Kailangan i-declare mo. Kung hindi mo kaya i-declare at nahihiya kang sabihin, I am 100% sure magda-diamond ako sa Live Good. Hindi mo nga magawa, hindi mo nga ma-type, hindi mo nga masabi. Paano pa siya mangyayari? Decided na ba lahat? Sure ba yan? Ibig sabihin, kapag sinabing decided, tama ba? Wala ka nang pakialam kung sino yung sasali o hindi. Hindi yung, dahil hindi sumali yung pinasali, hindi sumali yung in-invite mo, na kamag-anak, na kaibigan, na katrabaho mo, ay, hindi pala ako magda-diamond, ayoko na. Urong sulong ka. Ang tawag sa'yo, goma.
Di ba? Urong-sulong, umaatras. Wala po naging successful na hindi siya decided. Alright? O, sige. Decided na ako. Kahit sino pang mga negative yan. Decided na ako. Alright? Whatever it takes. Laban kung laban. Kahit sino mawala, decided na ako, didire-diretso ako. Oh, kaya ko kayo tinatanong kasi not everyone who started with you will finish with you. Hindi lahat ng nakasama mo sa simula, sasamahan ka hanggang dulo. May mga tao, nasasamahan ka lang sa umpisa. Ang tawag po sa kanila, intro boys. Magaling magsimula, pero hindi marunong tumapos. Di ba? O, decided ka na? O, i-comment mo nga, I am a finisher. Oh, I am a finisher, ha? Oo, coach, ngayon pa lang, tinatapos ko na. Ayoko na. Grabe yan. Finisher. Tinapos na niya ngayong gabi yung pangarap niya sa Live Good. Alright? Oh, once you decide, once decided ka na, alright? You need to make a plan. Yan. Make a plan. Decided ka nga, wala ka namang plano. Bali, wala yung pagiging decided mo. You're stuck. Di ba? Sabi nga, yung bahay, may blueprint. Di ba? Dito nakalagay yung kusina, yung kwarto. Di ba? O, sino ba nandito? Denver. O, di ba kasama sa blueprint yung inidoro? Di ba, Denver, kasama sa blueprint yung inidoro? Ano ginagawa sa inidoro? Di ba, iniihian? Di ba, dinudumihan? O, imagine mo yung inidoro, may blueprint. May blueprint. Pero bakit ikaw, yung pangarap mo, walang blueprint? Walang plano. Kailangan may plano ka. Di ba? Yung inidoro, dinudumihan, iniihian. Tapos yung pangarap mo, walang plano. Right? O ngayong gabi, magplano ka. Kung kailangan ka usapin mo yung coach mo, Coach, gusto ko magplano, pero hindi ko alam kung paano magplano. Bibigyan ka ng plano ng coach mo. Di ba? I don't know. Kahit part-time ka, estudyante ka or working ka, magpaplano ka sa coach mo para at least yung hataw mo smooth. Kung meron dito nag-work at nag-aaral, magpaplano ka sa kanya. Paano niya nagagawang gawin yung Live Good? Nagigets po ba? Kasi pag wala kang plano, feeling mo hindi mo kayang gawin. Pero sa totoo lang, pag wala sa plano yung LG, hindi mo talaga siya magagawa. Believe me. 'Di ba? Planuhin mo yung oras mo. Planuhin mo yung schedule mo. Yun yung pinaka-importante. Alright? O, may plano ka nga. Decided ka nga. O, yung pangalawa, kailangan. O, paki-comment nyo nga yung pangalawa sa 4 pillars of success. O, you need to take, take action. Sabi nga, faith without work is dead. Yung plano na hindi mo iti-take ng action is dead. Tama ba ako doon? Yan. Coach, may plano naman ako. Nagte-take naman ako ng action. Pero yung outcome, hindi ko nagugustuhan or hindi pa maganda.
Oh, eto yung pinsan nila, yung number 3. Sabay ko na, number 4. Alright? Oh, pakisulat mo na. Analyze and adjust. Yan. Analyze and adjust. May plano ka? Nagtitake ka ng action. Pero pangit yung result. Analyze. Isipin mo mabuti. Tama ba ako doon? Baka naman mamaya, sinasabi mo sa coach mo, invite ako ng invite, wala akong napapapasok, tira ka lang ng tira, pero hindi mo ina-analyze, bakit nga ba hindi ko siya napapasok? Ba't nga ba hindi ko siya napajoin? Ba't nga ba hindi, ba't nga ba nawala siya? You need to analyze. Nagigets ba ako doon? Baka mamaya, feeling mo marami ka nang kinakausap, yung pala, yung kinakausap mo, yung marami sa'yo, 5 lang. Eh yung kokonti sa amin is 50 a day. So, oo nga no, teka lang, kokonti pala yung kinakausap ko, akala ko marami na yung 5. O di na-analyze mo ngayon. Nagigets ba ako doon guys? Baka naman mamaya, kaya hindi mo napapapasok sa Zoom, sinendan mo lang ng link, hindi mo fina-follow up. Nagigets ba ako doon? O, kung nahihirapan ka mag-analyze, pwede ka rin magpa-meeting sa coach mo para tutulungan ka niya mag-analyze. O, kita mo? Palagi mong kasama yung coach mo. 'Di ba? Hindi namin kasi kayo kayang isa-isahin. Pero all you have to do is to chat us, call us. We are one chat away. Hindi kami manghuhula na alam namin kung ano yung ano mo, ano yung pinagdadaanan mo, saan ka nadadalian, saan ka nahihirapan. Nagiget po ba? O baka mamaya, coach, marami ako member na wala. O, napako ka sa analysis. 1 buwan ka na nag-a-analyze. Maraming ganyan. 'Di ba? Puro analyze na lang. Too much analysis leads to paralysis. Ang pag-a-analyze po, pinakamatagal na po yung kalahating araw. Okay? Baka naman mamaya, coach, mag-analyze muna ako 1 month. Pinag-abutan ka na ng subscription mo. Kaka-analyze. Always remember, too much analysis leads to paralysis. Slow action, slow result. Fast action, fast result. 'Di ba? Big action, big result. Alright? Analyze. Pag na-analyze mo na, tsaka ka mag-adjust. Alam nyo po ba, yung sasakyan, meron siyang meron siyang kit na ginagamit para ma-diagnose kung ano yung sakit ng sasakyan. Pag yung tool na yon ikinabit mo dun sa computer box nung sasakyan, mababasa nung kit na yon kung ano yung problema nung sasakyan, kung saan siya may sira. Tama ba ako doon? Tama ba ako doon, guys? Pag sinaksak mo yung device na yun sa sasakyan, malalaman mo doon kung ang problema niya, uy, kailangan na pala i-change oil. 'Di ba? Uy, may problema pala sa under chassis. Nada-diagnose yun eh. Tama ba ako doon? O, eto malupit. Pag na-diagnose mo na kung anong sira ng sasakyan, anong next na gagawin? Kailangan mag-adjust ka. Kasi, alam mo yung sira ng sasakyan, pero hindi mo ipinapagawa or hindi mo ginagawa. Mananatili siyang sira. Ganon din dito. Pag na-diagnose mo na yung problema, you need to adjust. Baguhin mo na. Tama ba? Ayusin mo na. Alright? O pag na-analyze mo na yung problem,
makakapag-adjust ka na, you need to create a new plan and then take action. O pag wala pa ring result, balik ka ulit sa analysis, adjust, make a plan, take action. Coach, hanggang kailan ako magpo 4 pillars? Wala akong pakialam kahit ilang beses kang mag 4 pillars of success. Kahit 100, 500 or 1,000 beses, as long as hindi mo nakukuha yung tamang timpla mo, ito lang ang kailangan mo if you really want to succeed in our business. Kahit sa anong negosyo yan. Maalat yung pagkain, bawasan mo ng pampaalat. Di ba? Matabang, dagdagan mo ng panimpla. Parang pagluluto lang yan, guys. Tama ba ako doon? Type letter T kung tama po ako. Okay? Marami po ba natutunan? Alright. So, mag-share ako ng story. Okay lang ba bago mag-end? Yes. Go lang, coach. Grabe, mukhang nakakabitin coach ang training mo, ah. Oo, bago ako mag-end, mag-share ako story. Hindi ko nga lang alam kung anong story eh. Diba? Pwede ba yung story ng kaibigan ko ngongo? Meron akong kaibigan. Magjo-join sana sa akin yung dati. Magjo-join. Nga lang ang problem, nung papunta na siya sa office, sumakay ng jeep. Pag sa kanya jeep, sabi niya malapit na sa office namin eh. Sabi niya, Mara, nagulat yung kaibigan ko ngongo. Hindi siya hininto, dumiretso. Lumagpas tuloy. 'Di ba? Eh since positive na tao 'yon, nakangiti lang siya, okay lang, okay lang. Nakaisang kanto ulit, sabi niya, Mara, hindi na naman siya pinansin. Nakapangalawang kanto, nakarating na ng EDSA. GMA. Layo na nun. Alam mo, pumunta siya dun sa may jeepney driver. Binatukan niya. Sabi niya dun sa jeepney driver, ano ka manong? Sabi ko, Mara, napakamot yung jeepney driver. Alam mo sabi, ay, sorry ha, ala ko, ginangango mo lang ako eh. Yung pala, ngongo din yung driver. Alright. So, na-bad trip yung kaibigan ko, hindi na nag-pay in. Sabi niya, buwan na nga lang. Ang layo na kasi. Kumain na lang siya dun sa restaurant na paborito niya. 'Di ba? Pagpasok niya dun sa restaurant, binukas nung waiter yung pinto. Sabi nung waiter, welcome to a restaurant, sir. Pucha, ngungo din. Ngungo din. Binigyan siya table. Sir, in your order. Pucha na. Ay, ngungo ka din? Sabi nung grabe yan. Alright. O, ito malupit. Binigay order niya, kinuha order, etc. Tapos, may pumasok. May pumasok. Pagpasok ng bagong customer, sabi niya, Sir, good afternoon. Welcome to our restaurant. Ha? Bakit biglang diretso magsalita? Anina, ngungo yun na. Na bad trip siya. Tinawag niya waiter namin, ay, wait na, ay, ganino. Alin ganino. Alin ganino. Alin ganino. Lumapit yung waiter. Alam mo,
Anina, nung ang unang inangunguha. Ngayon, ninenyo ka ba namang salita? Ginagago mo ba ako? Sabi nung waiter, nung customer, ginagago mo ba ako? Kanina diretso ka magsalita. Alam mo, bumulong yung waiter. Sabi niya, Her, huwag kang maingay. Nilolo o lang siya. Oh, okay. Pinagtitripan lang daw niya yung customer. Alright. O, ikwento ko na lang, diretso ko na. Umuwi na yung kaibigan ko, sabi niya, bukas na nga ako magjo-join. Pero kinabukasan, bago siya pumunta sa office, dumaan siya sa tindahan ng best friend. Best friend niya. 'Di ba? Sample, tindahan ni Henderson. 'Di ba? Pagbili niya doon, mamili. Uy, wala pala yung best friend niya, nakabantay yung tatay. Mamili. Natutulog yung tatay, di siya marinig. Mamili. Nagising. Sabi nung tatay, ano yun? Aminin mo na mo, Ha? Ulitin mo nga. Pamili mo na moi. Huh? Ulitin mo nga, dahan-dahan. Guys, kayo ba, naiintindihan nyo? Alam nyo ba kung ano yung binibili niya? Grabe. Bad trip na yung tatay ng kaibigan niya. Hay na, naainis. Anina, umimili, hindi mo mang etch yung minimili ko? Sabi ni Meli, candy daw. Alam mo, buti na lang dumating yung best friend niya. Sabi nung best friend niya, "Oy, Messi! Ay, naamala! Ano minimili mo?" Ah, ay yung nanay mo, hindi ako umangit. Minimili, moi. Yung ma? Hey, ilan ma? Tatlo lang. Sabi nung tatay nung nagtitinda, nakanggaling mo ah. Paano mo na-gets yung binibili niya? Ano ba binibili niya? Ay nako, nanay. Ang binibili niya, moi. Ha? Guys, kayo ba? Alam niyo yung binibili niya? Gusto niyo bang malaman kung ano yung binibili niya? O gusto ko mag-comment lahat Type number 9 kung gusto niyo malaman kung ano yung binibili. Tingnan natin, di pa nagko-comment lahat eh. Di ba ilan yung nag-comment? Di ba? Tingnan nga natin. Yung iba, wala pang ilang piraso pa lang yan Gusto niyo man alang malaman. Ah, di nga. Gusto niyo na lang malaman ano yung minimili. Ma'am at Kimmer. Mercy. Gusto niyo malaman. Henderson. So malaman bro? Ha? Gusto niyo malaman? Maging ngongo ka muna. Don't expect other people na maintindihan ka. Bakit? Ang empleyado ang nakakaintindi lang sa kanya, kapwa niya empleyado. Ang estudyante, ang nakakaintindi lang sa kanya, yung kapwa niya estudyante. Yung nag-LG, guys, ang nakakaintindi lang sa kanya. Yung kamukha niya rin. Baliw sa pangarap. Yung nag-LG lang din. Sometimes, naghahanap kasi tayo ng, hinahanap natin yung taong, pinipilit natin yung tao maintindihan tayo eh. Nagigets ba ako doon? Hindi mo kailangan pilitin siya na maging kagaya natin. Yung tao ang pipiliin maging kagaya natin. Nagigets ba ako doon? So, wag ka na malungkot kung ayaw niya. Wag ka na malungkot kung 1 month lang siya nag-subscribe tapos ayaw na niya. Wag ka mag-alala. Hindi niya tayo nagigets. Iba tayo eh. Sabi nga, don't be afraid to be different. Be afraid of being the same. Diba? Ano ba ginagawa ng karamihan sa labas? Ano ba yung ginagawa ng iilan?
majority ng tao sa labas nagwo-work. Ang kakaunti, yung nagte-take ng risk para mag-business. Nagigets ba ako doon? So imaginein mo, mas mataas yung percentage ng mga nagiging successful na nagte-take ng risk kesa doon sa hindi nagte-take ng risk. Kaya ako advice ko sa'yo, bigyan mo yung LG 2 to 3 years. Imposible. Gamit mo yung road to success and yung 4 pillars of success, imposible na yan sa loob ng 2 taon. Hindi mo pa mahuli yung timpla mo. Hindi mo pa matutunan. Hindi mo pa ma-master to. Tama po ba ako doon? So, yun lang guys. And I hope marami po kayo natutunan. And thank you sa mga coaches. Coach Nix, Coach Peter, Coach Janmar, and dito rin sila Coach Eman. Sa mga first timer guys, next Saturday, dapat doblehin natin yung mga attendees. Inggitin nyo. Di ba? Inggitin nyo yung mga hindi naka-attend para ma-impluensyahan nyo sila na, oh, hindi mo alam yung MOI, no? Ano ba yung MOI? Umating nga kasi. Maamin Ha? Hindi mo tuloy alam. Mangingongo. Ayun lang, Coach Nix, back to you. Grabe guys! Type number one para sa palakpak kay Coach Ray. Grabe na, marami ba kayo natutunan? Mukhang bitin Mukhang nabitin yata yung iba coach Kailangan daw ng coach, tuloy. Grabe yan. Mangingongo muna kayo. Grabe yan. Salamat sa mga nag-type ng number 1 and thank you so much Coach Ray sa malupit na pag-share ng wisdom mo. Grabe, dami namin natutunan, no? Kaya yan po yung sinasabi namin kanina na dapat mag-attend ka ng training, di ba? Huwag mong ayahan na miss out mo tong training natin kasi grabe talaga, marami talagang mga mawawala sa'yo the moment hindi ka nakapag-attend ng ganitong training. And Coach Ray, last message, Coach? Ayun, ang last, parang ang pangit ng last message Ay, di ba? Ano ba dapat, Coach? Oo. Alright. O sige, ano na lang. Last share. Guys, nasa mid pa lang tayo ng first quarter ng taon. So it's never too late. It's never too late. Gamitin mo yung natutunan mo tonight. 4 pillars of success, road to success. Identify mo asan ka ba. And then pag na-identify mo kung nasan ka, and then use the 4 pillars. Ilan sa akin doon? First quarter pa lang ng 2025, malayo pa, marami pang pwede mangyari. Pick yourself up. Alright, you can reset, restart. Okay? Reset, restart. Yun lang. And then, pag natutunan mo yung kung saan ka nagkulang, nagkamali, adjust ka lang. Laban lang. Lagi mo isipin, wala nagpe-fail as long as you keep on rolling the dice. Diba? 2 years, 3 years lang, guys. Okay? Ayan lang, Coach Nix. Okay, thank you so much, Coach Ray, sa pag-prepare ng ating training. And guys, okay lang ba? Type ulit ako ng number 1 para sa palakpak kay Coach Ray, sa effort, sa pag-share niya ng wisdom sa atin. Type number 1. Okay, thank you so much. So, guys, nagpe-prepare lang ako ng slide. Pag natapos ko yung slide for tonight, baka tomorrow magsiset tayo ng short training lang, no? Short training na ano lang po, more on prospecting and inviting po yung magiging topic natin. Okay, so since napaka-importante nitong topic ni Coach Ray, di ba, na-enlighten tayo lahat, marami tayong mga realization na natutunan ngayong gabi. So dapat napaka-importante rin na meron ka ding skills. Diba? Tama, kasi kahit nalaman mo lahat tong sinabi ni Coach Ray, pagka wala kang skills, how to invite, how to prospect, may hirapan din po tayong magkaroon po ng result. Okay, so gagawa po ako ng banner.
And gagawa po ako ng slide. Pagka natapos ko po siya, i-announce ko sa GC and attend ka with your members. Okay? And wag po natin kalimutan na every Monday, 7 p.m. o parang 8 p.m.